Gemini, naranasan mo na bang parang ang universo ay nagsasalita ng direkta sa iyo, ngunit ang mensahe ay tila hindi mo maabot? Habang papalapit ang Pasko, may isang makapangyarihang pagbabago sa hangin, at sa taon na ito, hindi lang ito tungkol sa kasiyahan ng Kapaskuhan, ito ay tungkol sa iyo. Ang mga bituin ay nag-aalin, at isang espesyal na mensahe ng Pasko ang malapit nang dumating sa iyong puso, isang mensahe na magpapailaw sa apoy ng tiwala sa sarili na hindi mo akalain na mayroon ka. Handa ka na bang pakinggan ito? Sa Kapaskuhang ito, Gemini, magbabago na ang lahat para sa iyo. Ang universo ay may isang kamangha-manghang sorpresa na nakalaan para sa iyo. Gemini, habang papalapit ang panahon ng Pasko, isang natatanging enerhiya ang pumupuno sa hangin, at sa taon na ito, pakiramdam ay kakaiba. Ang saya ng Kapaskuhan ay may dalang higit pa sa mga regalo at mga ilaw, may isang hindi nakikitang puwersa, isang mensahe na naghihintay para sa iyo. Sa mga nakaraang buwan, naramdaman mo ang patuloy na kalituhan, nag-aalinlangan sa iyong mga susunod na hakbang, at nagtatanong kung nasa tamang landas ka ba talaga. Ngunit sa Paskong ito, may plano ang universo para sa iyo, isang banal na interbensyon na magbibigay linaw at tiwala sa sarili. Maaaring hindi mo ito inaasahan, ngunit isang simpleng mensahe, marahil ay bumulong sa iyo sa isang panaginip o pag-uusap, ang magbubukas ng bagong tapang sa iyong loob. Wala nang lugar para sa alinlangan. Panahon na para yakapin ang iyong tadhana at maglakad patungo sa isang hinaharap na puno ng mga posibilidad. Ang Paskong ito ang magbabago ng lahat para sa iyo, Gemini. Handa ka na bang makinig? Ang mensahe ay dumarating. Habang papalapit ang bisperas ng Pasko, isang kakaibang pakiramdam ang nagsisimulang mag-umpisa sa loob ni Gemini. Hindi ito ang karaniwang ingay at abala ng Kapaskuhan na tumatawag sa kanilang pansin, ito ay isang bagay na mas malalim. May isang tahimik na pag-awit sa likod ng kanilang mga iniisip, parang isang bulong na dala ng hangin. Taon-taon, lagi silang abala sa mga aktibidad ng Pasko, pamimili, pagdedekorasyon, at pagdalo sa mga handaan, pero sa pagkakataong ito, may kakaibang nararamdaman. Sa taon na ito, parang ang universo ay sinusubukang magpadala ng mensahe sa kanila. Nagsisimula ito sa isang hindi inaasahang pagkikita, maaaring ito ay mga salitang binitiwan ng isang kaibigan, na parang walang mali siya, ngunit may dalang bigat. O marahil isang panaginip na mas nararamdaman nilang isang pangitain, kaysa sa isang simpleng imahe ng kanilang isipan. Sa panaginip na yon, ang universo ay nagsasalita gamit ang mga palaisipan at simbolo, ngunit isang bagay ang malinaw, tiwala sa sarili. Ang mensahe ay hindi isang pansamantalang pag-iisip, ito ay isang bagay na humahawak sa kanilang puso, isang bagay na parang isang tanda. Magtiwala ka sa iyong sarili, sabi ng mensahe. Ito ang iyong sandali. Sa una, nagdadalawang isip si Gemini, hindi sigurado kung paano haharapin ang biglaang pagdapo ng kalinawan na ito. Hindi ito katulad ng kahit anong naranasan nila, at nagdudulot ito ng kasiyahan at takot. Ngunit habang lumilipas ang araw, lalong lumilinaw at lumalakas ang mensahe. May isang pagbabago na nagaganap at ito ang magdadala sa kanila upang yakapin ang lakas na matagal na nilang taglay. Sa Paskong ito, isang hindi pangkaraniwang pangyayari ang bumangon sa buhay ni Gemini at tinatawagan sila ng universo upang magtiwala sa kanilang sariling lakas. Pag-unawa sa mensahe. Nakatayo si Gemini sa gilid ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili, isang pagbabago na hindi nila inaasahan. Habang ang mga alingaw ng mensahe ng Pasko ay umiikot sa kanilang isipan, natagpuan nila ang kanilang sarili na tahimik na nagmumuni-muni tungkol sa mga nangyari sa nakaraang mga buwan. Ang panahon ng Kapaskuhan, na dating puno ng stress at panandaliang abala, ngayon ay tila ang perpektong pagkakataon para sa pagninilay. Parang binibigyan sila ng universo ng pagkakataong huminto at tunay na makinig. Sa simula, si Gemini ay nag-aalinlangan. Ang mensahe ay tila masyadong simple para maging ganoon kalakas, magtiwala ka sa iyong sarili, sabi nito. Ito ang iyong sandali. Ngunit habang sila ay nakaupo at iniisip ang mga salitang iyon, may isang pagbabago na nagaganap sa kanilang loob. Para bang binuksan ng mensahe ang isang pinto sa kanilang kaluluwa na nagbubukas ng mga bahagi ng kanilang sarili na matagal nilang ipinaubaya. Sa nakaraan, ang pagdududa sa sarili ay palaging kasama nila, isang anino na hindi nila maiwanan. Madalas nilang kwestiyonin ang kanilang kakayahan, nagtatanong kung kaya nilang makamit ang kanilang mga pangarap. Ngunit sa Paskong ito, lahat ay tila iba. Nagsisimula ng maunawaan ni Gemini ang tunay na bigat ng mensahe.
Hindi lang ito tungkol sa tiwala sa sarili sa karaniwang kahulugan, kundi tungkol sa paniniwala sa kanilang sariling paglalakbay, pagtitiwala na ang landas na kanilang tinatahak, kahit gaano pa man kalabo minsan, ay nagdala sa kanila sa eksaktong lugar na kailangan nilang mapuntahan. Ang mensahe ay hindi tungkol sa pagiging perpekto o katiyakan, ito ay tungkol sa pagtanggap ng kanilang sariling lakas, kasali na ang mga kahinaan. Ang pag-unawang ito ay parehong nagpapalaya at nagbibigay lakas. Alam ni Gemini na dala nila ang bigat ng mga nakaraang desisyon, ngunit ngayon, nakikita nila na bawat hakbang ay nagdala sa kanila sa eksaktong sandali na ito. Hindi lang sila tinutulungan ng universo sa pamamagitan ng panaginip o mga bulong na salita, ginagabayan sila nito mula pa noon, naghihintay na makita nila ang kanilang tunay na potensyal. Ang pagbabago ay nagsisimula. Ngayon na ang mensahe ng Pasko ay nakaukit na sa kanilang puso, nagsisimula ng kumilos ng iba si Gemini. May bagong pakiramdam ng layunin na hindi nila naramdaman dati, isang tiwala sa sarili na dahan-dahang ngunit tiyak na nagpapalit sa mga pagdududa na kanilang daladala sa mahabang panahon. Bawat umaga, nagigising sila ng may tahimik na katiyakan, parang ang universo mismo ay naglalakad sa kanilang tabi, hinihikayat silang mag-take ng malalaking hakbang patungo sa kanilang hinaharap. Ang unang pagbabago ay banayad. Tumitigil na si Gemini sa pagpapalipas ng oras sa mga desisyon. Nagsisimula silang magtangka sa trabaho na hindi nila magagawa noon, nagsasalita sa isang pulong kung saan ang kanilang mga ideya ay dati itinatago lang sa likod ng kanilang isipan. Mas pinapahalagahan nila ang kanilang mga instinct, gumagawa ng desisyon ng mabilis at walang pag-aalinlangan. Nagsisimula ng mapansin ng mga tao sa paligid nila. May isang katrabaho na bumati sa kanila tungkol sa ideya na matagal na nilang pinag-iisipan, at sa unang pagkakataon, hindi na nila naramdaman ang pagiging isang pekeng tao. Nakaramdam sila ng pride, hindi dahil sa pagkilala, kundi dahil sa tiwala na kanilang ibinigay sa kanilang sarili. Habang lumilipas ang mga araw, natutuklasan ni Gemini na niyayakap nila ang iba pang aspeto ng kanilang buhay ng may parehong bagong tiwala. Nakipag-ugnayan sila sa isang matandang kaibigan na matagal nang hindi nakikita, hindi natatakot sa pagtanggi kundi alam na ang ugnayang minsang pinagsaluhan ay karapat-dapat muling buhayin. Ang ideya ng pagpapalago ng makulay na koneksyon ay hindi na nakakatakot sa kanila. Binibigyan sila ng lakas ng loob na harapin ang hindi tiyak na hinaharap. At pagkatapos, ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyayari, si Gemini ay nagdesisyon na magsimula ng isang leap of faith. Nagpasya silang sundan ang isang pangarap na matagal nang itinatago sa kanilang sarili, isang bagay na palaging nararamdaman nilang masyadong delikado o imposibleng mangyari. Marahil ito ay ang pagsisimula ng isang side business, pagtahak sa isang artistic na passion, o paggawa ng isang malakas na hakbang sa karera. Sa unang pagkakataon, pumasok si Gemini sa hindi kilala ng walang safety net ng katiyakan. Ang mensahe na kanilang natanggap sa bisperas ng Pasko ay nagbuka sa kanilang puso sa posibilidad na maaari nilang makamtan ang mga bagay na matagal na nilang nais, kahit na hindi tiyak ang daraanan. Ang pagbabago ay hindi dramatic, ngunit ito ay makapangyarihan. Hindi ito tungkol sa agarang tagumpay o biglaang kasikatan, ito ay tungkol kay Gemini na sa wakas ay niyayakap ang kanilang lakas, nagtitiwala sa sarili, at kumikilos. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nararamdaman nila na sila ang tagalikha ng kanilang sariling tadhana. Mga sandali ng pagdududa. Kahit na may bagong tiwala sa sarili, ang pagdududa ay patuloy na gumugol sa mga gilid ng isip ni Gemini. Ang pagbabago, kahit gaano pa kapositibo, ay nagdudulot ng hindi katiyakan, at natural lamang na muling bumalik ang mga takot mula sa nakaraan. Ang mensahe ng Pasko, bagamat makapangyarihan, ay hindi magically na nag-alis ng lahat ng insecurities ni Gemini. Habang nagsisimula silang gumawa ng malalaking hakbang, ang anino ng pagdududa sa sarili ay paminsang muling nag-appear, bumulong sa kanilang tenga, nagdududa kung kaya ba nilang hawakan ang landas na kanilang tatahakin. Isang gabi, matapos magdesisyon ng isang malaking hakbang, marahil ito ay ang pagsisimula ng negosyo o pagtanggap ng isang papel sa pamumuno, natagpuan nila ang kanilang sarili na gising at puno ng pagkabahala. Paano kung mabigo ako, naiisip nila? Paano kung maling desisyon ang ginawa ko? Ang mga tanong na ito ay parang bumabalot sa tiwala sa sarili na naramdaman nila ilang araw lang ang nakalipas, at iniwan silang pakiramdam ng pagiging bukas at mahina. Ngunit sa mga tahimik na sandali ng hindi katiyakan, naaalala ni Gemini ang mensahe na kanilang natanggap. Magtiwala ka sa iyong sarili.
Ang mga salitang ito ay banayad na umuukit sa kanilang isipan, paalala na ang pagdududa ay bahagi lang ng proseso. Hindi ito palatandaan ng kahinaan, kundi isang natural na reaksyon sa paglabas mula sa kanilang comfort zone. Ang mensahe ay hindi kailanman tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot o paglakad sa isang perpektong makinis na daan. Ito ay tungkol sa pagyakap sa kanilang paglalakbay ng may pananampalataya sa kanilang sarili, alam na kahit dumaan ang pagdududa, may lakas silang magtagumpay. Imbes na umatras o magduda sa kanilang mga desisyon, pinili ni Gemini na yakapin ang discomfort. Kinalaunan, inamin nila ang takot, ngunit hindi nila ito pinayagan na mangibabaw sa kanila. Ipinakita na ng universo ang landas, at magtitiwala sila na ang mensahe ay nilayon upang gabayan sila sa mga makinis at matitinding bahagi ng daraanan. Pagtagumpayan ang hamon. Habang lumilipas ang mga araw, natutuklasan ni Gemini na hinaharap nila ang isang hamon na tila mas malaki kaysa sa anumang naranasan nila sa mga nakaraang buwan. Hindi ito isang simpleng gawain o desisyon, ito ay isang sandali na maaaring magtakda ng kanilang hinaharap. Ang bigat ng sitwasyon ay nararamdaman nila, at sa isang saglit, nararamdaman nila ang pamilyar na pagdapo ng pagdududa na unti-unting bumabalik. Ang hamon na ito ay hindi lamang isang profesional na hadlang, ito ay personal, sinusubok ang tiwala sa sarili na matagal nilang pinaghirapan upang itaguyod. Tunay ang takot, at madali itong nais iwasan, upang umiwas sa hindi komportableng pakiramdam at bumalik sa kaligtasan ng mga dati nilang gawi. Ngunit may isang bagay sa loob ni Gemini na hindi pumayag na umatras sila sa pagkakataong ito. Ang mensahe na kanilang natanggap sa Pasko ay hindi lang isang mabilis na bulong, ito ay isang tawag na kumilos. Ito na ang sandali kung saan ang universo ay nag-alin ng lahat, bawat aral, bawat hakbang na kanilang tinahak, upang tulungan silang malampasan ito. Nakatayo si Gemini sa isang krus, nararamdaman ang bigat ng desisyon. Ngunit sa pagkakataong ito, imbes na magpadala sa takot, pinili nilang harapin ito ng buo. Sa tiwala sa sarili na kanilang nakuha, sila ay nagpatuloy, nagtitiwala na ang universo ay inihanda na ang kanilang daraanan. Habang bawat hakbang ay kanilang tinatahak, napagtanto nila na ang hamon ay hindi kasing laki ng kanilang inisip. Ang tiwala sa sarili na dati mahina, ngayon ay matibay, nakatanim sa kanilang puso. Dumating ang tagumpay sa maliliit na tagumpay, ang paggawa ng tawag na kanilang iniiwasan, ang pagkakaroon ng pag-uusap na tila napakahirap, o ang pagkuha ng unang hakbang patungo sa layunin na matagal na nilang hinahangad. Sa bawat hakbang, mas malayo na sila mula sa kanilang mga pagdududa at mas malapit sa taong lagi nilang pinapangarap na maging. Ang hamon ay hindi na isang hadlang, ito ay isang hakbang lamang, bahagi ng landas na kanilang tinatahak ng may bagong lakas. Ang sandaling ito ay ang kabuuan ng lahat ng tiwala sa sarili na kanilang nakuha. At habang tinitiyak nila ang tagumpay, napagtanto ni Gemini na hindi na sila ang taong dati, ang taong pinigilan ng takot. Ngayon, sila ay isang tao na humarap sa kanilang mga pagdududa at lumabas na mas malakas, handa na harapin ang anumang darating. Matapos malampasan ang hamon, namamangha si Gemini sa kung gaano sila kalayo na. Pinaalalahanan nila ang landas na kanilang tinahak, ang mga pagdududa, ang mga takot, at ang mga sandali ng patuloy na pagtatanong. Ngunit narito sila, mas malakas, mas matapang, at mas konektado sa kanilang tunay na sarili kaysa dati. Ang mensahe ng Pasko na noong una ay tila isang simpleng pag-isip lamang ay naging isang gabay na puwersa, isang pinagmumulan ng lakas na nagdala sa kanila sa mga pinakamadilim na sandali at dinala sila sa liwanag. Pagtingin sa nakaraan, napagtanto ni Gemini na ang paglalakbay ay hindi lang tungkol sa pagtagumpayan ng mga panlabas na hadlang, ito ay tungkol sa pagbabago ng kanilang mga paniniwala. Naisip nila na ang tiwala sa sarili ay hindi isang bagay na bigla ang dumarating, ito ay itinatanim, pinalalago, at itinayo sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng tiwala sa sarili. Bawat hakbang na kanilang ginawa, kahit gaano pa kaliit, ay hakbang patungo sa pagtanggap ng kanilang sariling lakas. Habang nagtatapos ang panahon ng Pasko, nararamdaman ni Gemini ang kapayapaan na dahan-dahang pumapaloob sa kanilang puso. Ang enerhiya ng Kapaskuhan ay nagbukas ng bagong kabanata, at kasabay nito, isang muling naisip na layunin. Nagsalita na ang universo at nakinig si Gemini. Alam nila na handa na silang harapin ang anumang darating, dala ang tiwala at kalinawan na kanilang nakuha. Gemini, habang tinatapos mo ang kabanatang ito, at nagmumuni-muni sa makapangyarihang pagbabago na iyong naranasan, tandaan mo ito, ang universo ay palaging gumagabay sa iyo, bumubulong ng mga mensaheng nilaan upang magbigay lakas at magpataas sa iyo.
Hinarap mo ang iyong mga pagdududa, niyakap ang iyong paglalakbay, at lumabas na mas malakas kaysa kailanman. Ang mensahe ng Pasko na ito ay hindi lamang para sa isang panahon, ito ay isang aral na panghabang buhay. Magtiwala ka sa iyong sarili, dahil ang universo ay inihanda na ang landas para sa iyo. Patuloy na maglakad pasulong ng may tiwala, alam na hawak mo ang kapangyarihan upang likhain ang buhay na iyong ninanais. Ang mga pinto ay bukas na, Gemini. Panahon na upang dumaan sa mga ito at angkinin ang iyong tadhana.